walang awang pinagpapatay ang mga kriminal? Paano naman yung mga biktima ng mga kriminal? O, sige nga. Sumagot nga kayo kung magagaling kayo. O, paano yung mga biktima ng mga rapist na yan? Na nag-iiyakan, pati mga naiwan nilang pamilya nila. May ibabalik ba ng mga kriminal na yan? Good morning. Attorney Sal, good morning po and thank you for your time. Meron po lamang tanong si Chacha. Go. Yes po. Attorney Sal, maraming salamat for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Ang DOJ po naglabas ng pahayag. Nagsabi sila na moot and academic na raw po itong habeas corpus petition dahil ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC na po ngayon at may iba pa po silang mga dahilan na binanggit dun sa kanilang naging pagsagot. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi po maaaring maging pinakadeke. Sinasabi nila na wala nang jurisdiction ng hukuman. Meron pong jurisdiction sapagkat ang gobyerno ay gumawa ng isang illegal na akto. At yung illegal na aktong yon ay hindi po mawawala sa kanyang katawan kahit saan siya magpunta. Susundan siya ng kanyang illegal na ginawa. The illegal act follows this government to wherever it goes. Sapagkat sila po ang nag-aresto, nag-detine, nag-kidnap illegally, dapat silang managot. At ang habeas corpus, sinasabi yun, nadalin mo sa amin ang akusado o ang petitioner, ang nagre-reklamo. Pag sinagot po nila, hindi, na-surrender na po namin. Wala na kaming pakialam kung yan ay sinurrender nyo. Basta dapat dalhin nyo yan dito. At mananagot kayo kung hindi. Sapagkat kayong gumawa niya, you created your own problem, i-correct nyo. Kayo dapat na gumawa ng paraan kung paano nyo madadala si Ginoong Duterte dito. Binibigyan nga po ng DOJ ng 5 days naman ngayon. Ito po mga ng Supreme Court, ng 5 days ang mga petitioners na sagutin po itong naging pahayag ng DOJ. Meron pa silang isang sinasabi bukod po dun sa moot and academic na may ibinibigay sila na batas, that's RA 9851, kung bakit pinapayagan ng bansang ito ng Pilipinas sa po pwede pong kuhanin pakipagtulungan nga po ang ICC sa ating bansa. Ano pong tugon nyo doon? Ay, teka muna. Kailangan kasi ibalik natin. Ang usapan dito ay jurisdiction. Matagal na nating sinasabi na walang jurisdiction yan. At sa teorya ni Presidente Duterte, I fully agree with him. From the very beginning, no, nag-meeting kami mga abogado sa Malacanang, na walang jurisdiction ang ICC simply because the Rome Statute. Attorney Sal, nagpuputol-putol po tayo. Ayan, nasa linya ulit. Okay. Attorney Sal, sorry. Are you mobile? Tayo po nagpuputol-putol eh. Yes, mobile. Papunta ko sa programa ko. May programa ko na sorry. Attorney Sal, kasi ang sabi po ninyo, from the very beginning, kayo po naniniwala sa teorya ng dating Pangulo, dito nga po sa ating pong ICC membership na at tayo nga po ay kumalas. Go ahead, sir. Hindi kumalas. Kung hindi, ang teorya ni Presidente Duterte, wala silang jurisdiction mulat sa Paul. Kapagkat yung Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi na ilathala sa official gazette, which is a mandatory requirement of Commonwealth Act 638, particularly Section 1. At ganun din sa Civil Code sinasabi yan. Okay. Bago mo bigyan ng buhay yan, in order to make its full force in effect, kailangan nakapublish yan. And there is a reason for that. Okay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Meaning to say, kailangan malaman ng mga mamamayan kung anong akto mo na mali na pwede kang makulong. May demanda. Pag hindi mo pinablish yan, they can always make the excuse that hindi namin alam yun, wala namang batas kaming nalalaman. Kaya nga, ayan mga kababayan, pati mga maalam sa batas na itong si Atty. Panelo, na talagang pinagdiinan niya na wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga kababayan, wala po talagang jurisdiction ng ICC na itong pagkadakip ni Tatay Digong hindi ito makatarungan at talagang labag yan sa batas na ginawa nila mga kababayan.
na tila kinidnap po ito. Di ba mga kababayan? Meron naman tayong sariling batas, merong sariling hukuman. Bakit sa abroad pa gagawin? Di ba mga kababayan? Yan po ang pinagdidiinan ng mga abogado ni PRRD. Na yan din ang tinatanong ng taong bayan. Bakit sa ibang bansa lilitisin si PRRD? Pati nga sa mga kalye survey, mga kababayan kung ano sa tingin nila, tama ba o mali yung pag-aresto kay PRRD. Ang majority na sagot ng mga kababayan natin, mali yan. Dahil meron tayong batas sa Pilipinas. Bakit mga banyaga ang kakastigo kay Tatay Digong? Kung may kasalanan siya, dito sa korte ng Pilipinas. Hindi sa mga banyaga na yan, na wala namang kinalaman sa ating bayan ng mga kaganapan dito. Si PRRD, gumawa lang ng kanyang mga trabaho na pinangako nung siya'y nangangampanya nung eleksyon, nung takbuhan ng mga pangulo. Si PRRD lang ang may kamay na bakal at talagang nagmahal sa bayan. Ito'y sarili kong opinion, mga kababayan, ha. Mamaya, awayin na naman ako ng mga kala mo magagaling at kala mo sila yung mga mabubuti. Pero ang mga ito naman ay saksakan naman ng kasamaan. Lagi niyong pinapasama si PRRD sa kanyang katauhan na berdugo na tila walang awang pinagpapapatay. Itong walang awang pinagpapatay ang mga kriminal. Paano naman yung mga biktima ng mga kriminal? Sige nga. Sumagot nga kayo kung magagaling kayo. Paano yung mga biktima ng mga rapist na yan? Na nag-iiyakan, pati mga naiwan nilang pamilya nila, may ibabalik ba ng mga kriminal na yan? Hindi pagtanggol ang mga nabiktima ng mga kriminal na yan nung war on drugs si Tatay Digong. Sige, kayong mga nagmamagaling dyan, akala nyo kayo yung mga anghel dyan? Sige, debate tayo. Si Tatay Digong lang ang matapang Si Tatay Digong lang ang nagmalasakit sa bayan Pangulo yan Siya ang nakakaalam ng kanyang pulisiya na walang sino mang nakagawa kundi siya lamang. Kaya itong pagkaresto kay Tatay Digong, may nakikitang paglabag dito. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? Naku mga kababayan, yung mga pangitain na mangyayari sa Pilipinas na talagang hiwag naman sana mga kababayan, merong mangyayaring hindi natin inaasahan. Ayan na rin sa mga hula gaya ng mga naglalabasan. Ipanalangin po natin na magkaroon ng kapayapaan mga kababayan. Salamat po sa inyo.